totoo lang, para sa akin parang masakit sa ulo yung coding. And dito ko lang na-discover, hindi ko siya hate or gusto. Pero nitong nagtatrabaho na ako sa hardware, parang naisip ko, this is not the passion I want. So, gusto kong mag-explore pa. Yun din kasi yung parang plano ko, kaya ako kinuha yung computer engineering. So, after that, na-curious lang ako how do websites work. From there, parang nag-self-study ako, HTML, CSS. Tapos, sabi ko parang okay to. And then, ayun, tuloy-tuloy na. I'm Albert John Insyong po. So, graduate ako ng Batch 421 sa Zuit. So, right now, currently working na po ako as a front-end developer. Hindi talaga nasa akin yung web development. At first, hindi ko siya hate, hindi ko rin naman siya gusto. So, I take computer engineering for the sake of flexibility. So, at first, nag-apply ako sa hindi related sa web development or coding talaga. Hardware, electricals. Yun talaga yung previous work ko. So, tumagal din ako ng 1.5 years lang. So, after some time, na-curious lang ako kasi ang dami nagsasabi, uy, ang laki ng sahod dito, okay yung nagiging industry ngayon in terms of web development. Kasi, COVID nun, diba? Parang boom yung tech talaga nun. So, tinry ko ding mag-search and na-curious din ako kasi upon seeing websites, may nakikita ko magagandang websites talaga nun. And sabi ko, paano kaya nabibuild to? So, na-spark na dun yung curiosity ko. Nag-self-study ako nun. So, HTML, CSS, basics lang talaga. After that, parang nagkaroon ng mga concerns sa company na retrenchment, something na ganun. Kasi during that time, needed mag-layoff ng mga tao and I grabbed that opportunity. Kasi parang tinatry ko na rin naman na mag-shift ng kasi parang gusto ko nga i-try. And ayun, January, start ako na i-full-time na yung pag-aaral. After that, mga ilang months pa until February, nakita ko si Zuit. Ayun, after ko nakita sa Facebook, medyo may doubt pa ako nun. Ayun, para nakita ko, madami na akong bootcamps na attendan nun, pero short courses lang siya, mga free, ganun. Parang kinonsider ko after makapunta sa ni Zuit, parang okay siya. Ayun, I tried checking and nung na-check ko naman, okay yung mga packages niya. Kinompare ko siya sa iba and yung service to price ratio, nagustuhan ko talaga. Kasi parang sa iba, yes, i-guide ka nila until bago ka makagraduate. Pero after ng graduation, parang less communication. Hindi katulad ng commitment ni Zuit, parang ganun. So, from there, talagang pinag-isipan ko kung kukuhanin ko or hindi si Zuit. And luckily kinuha ko kasi hindi ako nagsisi. Ayun lang. During that time naman po, may ipon naman po ako from my previous company. So, hindi masyadong problem sa akin yung money. Pero, ang iniisip ko is, magiging worth it ba yung ibabayad ko? Kasi, honestly, parang yung money na yun kasi, hindi naman infinite yun, di ba? So, ipon yun. And I need to really think about where to spend it. Ayun, talagang kinumpara ko yung mga prices. And considering yung installment ni Zuit, maganda siya, honestly. Pero, hindi ako inclined sa pagbabayad ng putol-putol. Para sa akin, ako yung tao na gusto ko masaya talaga yung mga debts. So, pinili ko yung full payment, which is nakamura din naman. So, all goods para sa akin. May konti na akong alam lang. Kasi, katulad nga ng sinabi ko, before bootcamp, nasa previous job pa ako. So, nag-start na ako ng HTML, CSS, yung basic lang na fundamentals ba. Ayun, before, nung na-retrench lang ako, sa ako lang na full-time and yung pag-aaral talaga. And after a month or two, saka lang ako nag-bootcamp. May ideya na talaga ako. Pero hindi yon to the point na alam ko na yung mga ibibigay ni Zuit kasi malayo. Pag self-study ka, medyo mabagal ang pace. Kasi yes, marami tayong resources online. Maraming masasearch mo anong path na kailangan mong aralin para sa ganito, para sa ganon. Pero mas madali if meron tao na mag-guide sa'yo, sasabi sa'yo, this is what you should do, this is the advice I would like you to do, parang ganon. So, ayun yung pinrovide ni Zuit sa akin. Sa bootcamp, mas mabilis yung pacing. And honestly, natutuwa ako kasi compact yung schedule. Oo, mabilis yung pacing ng lessons. Pero step by step talaga, natututo ka. Especially if binibigyan mo talaga ng time and effort talaga na aralin yung mga lessons mo. Ako kasi yung tao na after yun nga, lessons ng bootcamp, so I take extra hours para aralin ulit. Ayun, parang at the end of the day, parang nagme-make sense and padagdag lang ng padagdag. Kahit mabilis yung pace, so natututo talaga. And during the lessons talaga, nasisimplify lahat ng yung mga inquiries ko. Especially nung nag-aaral pa lang ako na self-study. So madami akong inquiries na bakit ganito, bakit ganun. What should I do in this kind of situation? Pero sa Zuit, ayun, nabigyan naman ng linaw lahat ng mga ganun tanong.
yung mga parts na medyo mahirap or technical talaga, nabibigyan talaga ng tawag doon. Parang nasisimplify ba siya? Beginner friendly, yun yung masasabi ko. Kasi as beginner ako nun eh. So, hindi ako maalam ng mga frameworks, hindi ako maalam ng front end back, hindi ko yun alam dati. And nung ako sa bootcamp, so dun nabigyan linaw lahat yung mga ganong mga bagay. Honestly, hindi madali. Kasi, ayun nga, before bootcamp, nag-try na rin ako mag-apply and yung tech skills ko. So, if wala yung bootcamp, hindi ako I'm not on the same playing field as fresh graduates eh. So, parang yung bootcamp yung nagbigay sa akin ng ground na yun. Nung nag-start pa lang ako, talagang mahirap. Kasi, kakunti lang talaga yung tumatawag sa akin, nagko-call back for interviews. Nung nag-bootcamp ako, parang nalaman ko, grabe, ang unti pala talaga nung tech stack na equip ako right now. Pero parang naliwanagan ako na hindi na ako nagkakaroon ng impostor syndrome. Yun ba yung tawag doon? Parang nabigyan ako ng confidence. So during that 4 months, hindi naman po ako natigil talaga sa pag-aaral habang nag-apply ako. So apply sa umaga, aral sa gabi. Ina-apply ko rin talaga yung mga natutunan ko sa Zuit. Ina-advance ko pa yung knowledge ko. And at the same time, if my short courses, so nag-a-apply din talaga ako sa short courses ng Zuit. So isa yun sa nakatulong din sa akin. Katapos, dahil nga natapos ako sa Zuit, ando na yung fundamentals eh. Learning different technologies, mas nadalayan ako talaga. Hindi ko tulad nung nag-self-study ako, talagang mabagal yung pace ko. Palagay na natin, it takes me 2 weeks to at least know a simple library or something nung hindi pa ako nag-aaral. Parang estimation lang yan. So, 2 weeks, mabagal yun. Ngayon, takes 3 to 5 days. Medyo na-figure out ko na siya and nagagamit ko na siya ng actual yung mga libraries or frameworks. Hindi naman frameworks. Mga stack or tools na needed talaga sa web development. Parang ganun. Pera. Hindi, joke lang. Yung naging motivation ko po doon is parang gusto ko ma-explore yung degree ko. Kaya ako po tinake talaga to is yung flexibility. Hindi ko po talaga alam pa kung ano yung gusto ko. So, nung una, nag-hardware ako. Parang medyo negative ako kasi, ayun nga, medyo the later years on my previous company, parang napaisip ako na gusto ko mag-shift. So, tingin ko hindi yan para sa akin. At that point, then, kailangan ko naman mag-explore ng iba. So, punta ako sa software. And ayun, yun nga yung nag-build ng passion ko ngayon, which is coding. At this point, parang natutuwa na lang talaga ako na nagko-code ako, natututo ako, nag-aaral, and at the same time, flexible yung schedule ko, okay yung sahod ko. Kasi nung una, kala ko hindi ako para sa pag-aaral, pero nung nagsimula ako mag-coding, parang hindi ko napapansin, nagtitake na ako ng extra hours para lang matuto mag-code. And kahit ngayon, nag-work na ako, nagtitake talaga ako ng extra hours para, mag-YouTube about coding, mag-practice. Yung message ko lang para sa kanila is, if passion talaga nila, huwag silang matakot mag-career shift. Especially if nasa bootcamp na kayo tulad ng Zuit. Worth it naman talaga siya. Honestly, if you pay attention, if passion mo talaga mag-coding, take ka talaga ng extra hours para matuto and everything will pay off.